Nilinaw ni Defense Secretary Carlito Galvez na layon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na palakasin ang defense capabilities ng Pilipinas at hindi bilang paghahanda sa anumang giyera. Our projects under EDCA and our other defense partnerships are not intended for aggression. We are not preparing for war. Rather, we are aiming to develop our defense capabilities against eventualities and threats to our security, ani Galvez. Anya, anumang usapan sa seguridad sa pagitan ng Amerika ay para lamang sa pagpapalakas at mga paghahanda ng mga military facilities. Binigyan diin pa ni Galvez na naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o AFP na pagtuunan ng pansin at tutukan ang territorial defense lalo na sa West Philippine Sea. Ang mga naunang kasunduan ay nakapokus lamang anya sa internal security operations, subalit ngayon, target nilang mas pag-ibayuhin pa ang depensa laban sa mga pagbabanta. At ngayon, dahil sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, papalapit sa China ang balikatan. Ang pakitang gilas at lakas na pakana ng Amerika ay lalong naghihimok ng giyera habang dinadamay ang mga mamamayang Pilipino. Noong Enero, ipinangako ng Armed Forces of the Philippines na mas marami ang kalahok na sundalo ngayong taon kumpara noong 2023 na nagtipon ng nasa 17,600 na tropa. Kamakailan, nag-anunsyo si Colonel Michael Logico ng kanilang running total ay 16,000 na kalahok na sundalo, 11,000 mula sa United States, habang Pilipino naman sa natitira. Pero wala pa rito ang delegasyon mula sa 14 pa na bansa na tinakdang observer, kabilang ang Japan, Australia at France. Isa ang balikatan sa 500 na tinakdang military exercises ng US sa bansa ngayong taon. Patungo sa digmaan. Kung pagpapalubog ng barko sa Zambales ang tampok noong nakaraan, ngayong taon lalong papalapit sa China ang balikatan na para bang naghahamon ng direktang sagupaan ang mga Amerikano. Ayon sa provincial government ng Batanes, kinausap raw sila para magsilbing isa sa mga balikatan sites ang Mavulis Island na halos 93 miles lamang mula sa Taiwan, isa pang pinag-aagawan ng US at China. Kinumpirma rin ni Logico na lalampas ang balikatan ng mahigit 22.22 kilometro palabas ng Palawan o teritoryo ng Pilipinas at papasok sa international waters. Ayon kay Professor Roland Simbulan, eksperto sa relasyong US at Pilipinas, klarong paghahanda ito ng puwersang Amerikano at mga alyado niya. Pinakamalalaking suportang militar mula sa Amerika noong 2021, nagbigay ng mahigit $22 million sa Pilipinas kapalit ng ayudang militar at suportang pampolitika para sa Taiwan at lalong iinit ang kumukulo ng sitwasyong geopolitikal. Kabilang ang Pilipinas at Taiwan sa mga tumatanggap na para makipagdigma sa China, kinakaladkad ang Pilipinas sa giyera ng Amerika, giit ni Liza Maza, Secretary General ng International League of People's Struggles. Dagdag pa ni Simbulan, sa mata ng US, ang Pilipinas ang magsisilbing proxy o launching pad sa rehiyon para makaiwas sa direktang pinsala. May mahabang kasaysayan ng Pilipinas ng pagpapakatuta sa Amerika at madalas na hinahatak ito sa giyera kahit pailabag ito sa interes ng mamamayan. Noong Mayo 2023, muling pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden ang Mutual Defense Treaty o MDT, isa sa mga kasunduang nagpapasimuno ng pagpasok at pagbabase ng US sa bansa. Nagkasundo rin ang dalawang lider para sa modernization ng AFP, kabilang ang pagpopondo at pagsasanay sa mga sundalong Pilipino para makipaglaban sa China. Ang tanong, nais ba ng mamamayan na makisausaw sa digmaan ng US at China o mas gugustuhin bang igiit ang soberanya ng bansa? Paliwanag ni Maza, mula noong mapirmahan ang MDT noong 1951, nagsilbi siyang batayan para sa lantarang panghihimasok ng US sa bansa, habang dinadamay ito sa kanyang mga gerang agresyon. Number 2, dinadamay ang Pilipino. Nakikita ng US ang buong West Philippine Sea bilang pag-aari nilang lawa na inaangkin ng China. Sa unang pagkakataon, sasamahan din ang balikatan ng cyberspace and information warfare ayon sa AFP. Ito'y pagkat kumalat sa Pilipinas at Taiwan ang iba't ibang uri ng disinformation o fake news mula sa China. Naniniwala si Simbulan na ang ganitong mga pamamaraan naging essential na sa paghahanda sa giyera.